Ayan, Kuya Junix. Ayan, shoutout po. Wala pa rin po bang boses? Boss, totoo ba 8 million ang KOJC? Hindi po sila 8 million. Ayan, 800 lang po sila. 800. Nonoy Ribada, Juanito Tumamaw. Ayan, hello po, hello po. Siyempre, shoutout na kagad sa ating pinakamatindi at pinakamagaling ngayon na kapulisan. Sa lahat po ng kapulisan, pinakamagaling ang ating General Torre. Ayan. Shoutout Ate Benilda Craig. Maria Pepalisok. Ay nako, heto nga pala. In-announce na kanina ni Boss Mike Cervera na tayo po ay isa sa mga napili, maswerteng napili na vlogger na makakasama po sa Japan. Ayan, at napili po tayo na makasama sa Japan. Tayo po ay magko-cover ng working visit doon ni PBBM. Kita-kits po tayo. Mga taga-Japan ayan, ako'y maraming kaibigan diyan. Sila Ate Kiko-chan, sila Nanay Imelda Nakamura, Nanay Grace Murayama, shoutout po kila Ate Rhea. Ate Rhea, oy, nandiyan ka ba Ate Rhea? Kita-kits tayo sa Japan Kinikilig naman ako. Nakakapunta ako ng Japan, makikita ko yung mga tropa pips natin. Ayan, Rogelio Bautista Jr., Maria Pepalisok. Ayan, Ramon Makinsay, good PM, Duterte kami. Ba't po nandito kayo? Doon po kayo manood sa mga vlogger po ng mga Duterte. Kasi, ang mga vlogger po ng Duterte, kailangan po nila ng views, kailangan nilang magkaroon ng viewership. Ako po, kahit wala pong manood sa akin dito, walang magagalit. Wala pong magko-question, binabayaran kita, ang baba ng views mo. Wala pong magaganon sa akin dito. Ate Mayo, sana all may pa-Japan Mac dito sa Hong Kong naman next time. Opo, ayan, nabanggit din ni Boss Mike sa Hong Kong naman daw po. Tapos pagkatapos daw po ng Japan, Hong Kong naman. Ate Gemma Ramirez, hello po. Kuya Ramon Makinsay, doon na lang kayo manood po sa mga Duterte vloggers kasi kailangan po nila ng views, kailangan po nila na maipakita na marami po silang followers, marami silang manonood. Kasi po kapag mahina yung kanilang views, may magagalit po na mga nagpapasahod sa kanila. Dito sa akin, walang magagalit. Walang magagalit dito. Kahit po wala akong views, okay lang. Bakit? Wala namang nagpapasahod sa akin. Wala namang nag-uutos sa akin kung ano iba-vlog ko. Doon po sa kanila meron. Ayan. Kaya po doon na lang po kayo manood. Okay. Ate Benilda Craig. Ayan. Sayonara, Boss Mac. Sayonachi. Ayan. Ang sagot ko dyan, Sayonachi. Sayonachi nelas ko. Mr. Chair. Ay, Mr. Chair, your honor. Shout out. Wala na content ang DD shit pre. Oo nga, saka nakakatakot mag-content niyan. Biruin mo, may demanda ka. Mahirap mag-content niyan, mahirap kayang lumunok kapag may demanda. Nakakatakot yan. Biruin mo, ide-demanda ka. Nananahimik kang nagbablog lang ng patungkol kay Digong. Patungkol kay Kibulok tapos madedemanda ka. Sana nga kasi kung ganun lang. Kaya lang nag-obstruction of justice Mag-ingat ka po Sir Makmak, baka makagat ka ng mga aso ni Dutae. Sino po ba yung mga aso ni Dutae? Ang banatae? Mas malakas po rabis ko. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Mas malakas po rabis ko sa mga yan. Mas malakas toyo ko kaysa dyan sa mga yan. Ayan. Ate Jai, Ate Eds, ayan, from Saudi, Auring Ben, hello po. Noto Aimi tayo, pati nanay niya, isama sa kalokohan. Mamaya, pagkatapos po nito, meron pa akong isang live. Actually, meron akong mga ilang topic. Iisa-isahin natin. Ngayon, kay General Torre muna. Tapos mamaya, meron tayong Roque
meron tayong Amy Marcos. Sinungaling talaga yan si Amy Marcos. Mamaya po topic natin yan. Nay Pilar Juanca, hello po. Ayan, Brenda Barton ng Virginia Beach, Kuya Mache TV. Parsi Austria, ayan. Thank you po Nay Merlita Berhel de Dios at Kuya Marvin, hello po sa inyo. Basta yan sinabi ko na sa inyo sa mga taga-Japan. Kita-kits po tayo diyan. Ako'y excited pong makapunta ng Japan kasi ako po hindi naman po ako hindi po ako vice president para mabuo ko yung bucket list ko sa buhay ko ng kumbaga yung pagkakataon napakabihira po. Kaya po ngayon na mabigyan ako ng pagkakataon, talagang i-grab ko yan, di ba? Sino ba naman ang may ayaw mapunta ng Japan? Kaya, okay din, no, for Amy, sabi ni Mayo. Ayan. Basta mamaya, yan ang isa sa mga topic natin. Mamaya po, after ng live ko, meron po ulit akong live mamayang mga alas 5. So ngayon po, ito po ang ating pag-uusapan na ito ay patungkol po dito sa matinding matinding ginagawa ng ating ito si ang bagong CIDG chief natin ay hindi po papayag at hindi po pumapayag na basta na lang po mabastos ang atin pong mga kapulisan. Yan naman po ang talagang dapat sa isang general, 'di ba, na mayroong kang mga tauhan, poprotektahan mo syempre ang iyong mga tauhan. Ngayon, meron na pong mga kakasuhan etong si General Torre na mga mga kababayan natin na nakiepal. Eto po na to, talagang pati si General Torre siya po ang magdedemanda. Siya po ang magdedemanda. Kuya Ronel Aguas, kung sakaling susubin tayo ng China, gusto ko sana malaman kung sino mga handang mamatay para sa bayan. Huwag na natin tanungin ng mga taga Davao at Mindanao kasi sagot nila hindi natin kaya ang China. Automatic na kagad mga duwages. Atelin Garcia, gandang hapon Sir Makmakat sa lahat. Kuya Jerome Recalde, sama-sama tayo sa West Philippine Sea para sa bayan. Kuya Mache, shoutout po. Anak, pasensya ka na di ako maabot sa live mo. Masyadong magulo dito sa Germany. Marami nang dinedeport na Muslim immigrant dito. Okay po, Nay Pilar. Ingat po kayo dyan. Kuya Ronel, Luzon at Visayas lang ang lalaban kasi mga taga Mindanao at Davao, Maka-China, mga duwag. Mga duwagis pala, no? So ngayon, ito po yung yung pong balita. Tatakpan ko na lang to kasi po ito ay galing po ito ng galing po ito ng ABS. Kapag po ABS, meron po itong may something. Ayan. So, takpan na lang natin at ipe-play ko po itong video ng balita. Napakaganda pong pakinggan nito. Napakaganda pong madinig. Ilang beses ko na itong napakinggan. Inuulit-ulit ko. Bakit? Kasi po, gustong-gusto ko pong makulong ang mga mayayabang na vlogger na nang alipusta sa mga kapulisan. Ako, babuyin nila ako, i-bash nila ako, wala akong pake, bakit? Wala naman silang sisirain sa akin Hindi naman ako uniformadong tao. Hindi ako pulis. Diba? Kaya ako po okay lang sa akin kung ano man ang sabihin nila laban sa akin. Pero dito po sa mga kapulisan natin na binaboy nitong mga demonyong vlogger na ito ng tampon ng mga demonyong mga si Digong at si Kibulok, naku po, dapat po talaga kayong maparusahan. Panoorin po natin to. Yan, hindi talaga katanggap-tanggap yan. Okay lang yan, tayo kung sila ay... Ngayong
Nasa linya po natin ngayong umaga si CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torres III. Sir, magandang umaga. Robert Mano at Cherry Ann Torres sa Radyo 630 Balita. Good morning, sir. Good morning, Sir Robert, and good morning, Ma'am Sherry Ann, at sa inyong mga tagapakinig. Opo, maraming salamat sa pagising ng umaga na maaga ngayong Friday at congratulations po. Sir, ay ang unang tanong namin dyan, bilang bagong talaga ka sa CIDG, ahead of time ba, kailan mo nalaman na ibibigay sa iyo itong leadership sa CIDG na ito, sir? Well, I was warned by the chief na may orders na lalabas one day before. So, one day before na lumabas ang order, nalaman ko na ako'y ito talagang chief na CIDG. Eh sir, alam naman natin yung tungkulin, yung gampanin ng CIDG. Under your leadership, ano ba yung mga bago mong ipatutupad na pagbabago doon sa mga tauhan ninyo dyan sa CIDG? Ano po yung directives ninyo, immediate directives sa kanila, General? Well, for one, alam natin, I recognize that the CIDG is a very, very big challenge considering that it's the premier investigation agency of the PNP. At napakataas din expectations ng ating mga kababayan na pag ang kanilang kaso ay napunta sa CIDG, ay ibig sabihin po ito ay mariresolba na ini-expect ng mga kababayan natin na mariresolba ito. At ito ay mariresolba sa pamamagitan ng pagkahuli ng mga suspects at pagdala nito sa korte. So, yan ang aking marching order sa aking mga tao kahapon. At for one, isa sa mga na-require ko is that experience muna ng mga taong nandun. Kaya ang aking requirement kaagad sa ating ARMD, sa ating Administrative and Records Branch, is that na lahat ng mga tao tingnan ang mga PDS at kailangan ang nandun sa harap ay at least two na affidavit of arrest. Ibig sabihin, may experience mismo ang mga opisyal, especially ang mga senior ones, na nag-hold ng mga sensitive positions, yung mga division chiefs, yung mga SOUs, at saka yung mga field units, yung regional field units na sensya namin medyo changing weathers ng aking boses. Oo, nadadali na rin na ubos. Medyo inuubo pa si General Torre. Si sir. Ang sila ay may experience talaga sa pagharap sa mga court battles. So, dapat unang-una dyan, ay may nahuli sila at may pinirmahan silang, inaresto silang personal. Kaya kailangan ko ang kanilang patunay na mayroon silang affidavit of arrest. Importante so, yun. Number one yun. So, in-expect ko ngayon ng ating mga kababayan, in-expect ko ngayon ng ating mga pulis dyan sa CIDG, pag nilapitan ng ating mga kababayan, yan ay mga eksperyensyadong pulis na talagang ang kanilang experience ay magagamit sa pagresolba ng mga kaso idulog at ilalapit ng ating mga kababayan dyan sa ating unit na yan. General, sa pag-upo nyo sa CIDG, may priority ba kayo ng mga individual na hinahabol ngayon na ito yung nais ninyo sana na ma-aresto, mahuli? Siyempre, sa panig ng pulisya, siyempre, ang matagal ang hinahanap na si Bantag, di ba? Tapos ngayon, ang House of Representatives, si Attorney Harry Roque, pinahanap. Ano po ang disposition nyo sa mga ganito, General? Well, isa sa mga priority na trabaho ng CIDG ay ang manhunt operation. So, sila ay kasama, yes, opo. Kasama po sila, as much as I can confirm na sila ay kasama sa mga top-priority ng ating manhunt operation dyan sa CIDG. Ayan na, kasama si Bantag at si Roque sa manhunt operation ng CIDG. So, ibig sabihin, Roque, ngayon, si Roque po pinahiya ng Supreme Court, hindi kinatigan ang kanyang request na kanselahin ang ano ba tawag dito? Arrest order ng Congress sa kanya. O, pahiya ka, Roque. 'Di ba? Pahiya si Roque, patuloy na nagtatago. Ano ka ba, Roque? Hindi ka ba magpapakalalaki niyan? Hindi ka pa ba magpapakalalaki niyan, ha? Supreme Court na ang nagdesisyon. Binasura ang iyong petisyon. O, ngayon, magtago ka sa palda ng ina mo dahil si General Torre hahanapin ka.
Sir, eto nga no, so priority etong manhunt kay Harry Roque, meron pang mga nakalinya dito kay dating Bucor Director Bantag. Tapos meron ding ongoing investigation ngayon tungkol dito sa mga sinasabing angels of death ng Kingdom of Jesus Christ, di po ba? Meron po bang update na pwede po kayo maibahagi sa amin tungkol dito? Sa ngayon, ang angels of death ay lalo natin matutukan ang ating case build-up dyan. Nang nandito ako bilang RD ay na-identify na natin ang iilan sa kanila, na-verify na natin ang kanilang ownership ng firearms, nakakita na natin na may mga baril na expired na ang mga lisensya at meron ding nakakita tayo ng mga pangalan na na-involve na rin sa iba-ibang mga kaso. Kaya hindi na nakapag-renew ng baril. So sa ngayon sa CIDG, kasama rin dyan sa ating trabaho ang offline paglalansag, yung mga private armed groups at mga loose firearms. So, mas matutukan ko yan at yan, mas I can confirm ulit na lalong matututukan ang pag-case build-up regarding sa angels of death. Diba? Ayan na. Talagang ma-action, Kuya Tiburcio, Ate Ilya. Talagang ibang klase itong ating General Torre. Masyado nilang minaliit eh. Diba? Minaliit nila to. Binastos nila. Diba GTR, Gemma Ramirez? Binastos nila si General Torre. Sabi ko nga po, sabi sa akin ni General Torre, nung nakausap ko po siya, nung na-meet ko po siya doon po sa PRO 11, sa kampo nila, nung nagkita po kami ng personal, pinuntahan ko siya, sabi niya sa akin wala yun eh. Kaya kong patawarin yan. Pero, syempre, di ba, meron silang mga superior, meron tayong batas, ang kanilang pinapatupad ay batas. Yung personal na birada, personal na tira, mapapalampas yan ni General Torre. Pero, meron kang sasagutin sa batas. Meron kang pananagutan yan sa batas. Bakit? Naka-uniforme yan eh. Diba? Yun nga, mambastos ka nga ng barangay tanod eh. Kukulong ka sa barangay, yung pakayang pulis, bastusin mo. Pagmumurahin mo, pagbantaan mo buhay. Sir, hindi Kaya po talagang itong si General Torre, aaksyonan, pati po yung Angels of Death. Actually, yung Angels of Death po na yan, naano po natin yan, na talagang meron naman po talaga yan, meron pong nagpapatotoo yan. Marami po kong nakakwentuhan patungkol dyan, marami po akong nakausap tungkol po dyan sa Angels of Death na yan. Hindi naman po may tatanggi, alam po yan ng mga, alam po yan talaga ng mga kampo ni Kibulok, mga kampo ng kulto ni Kibulok dahil kaya nga po natatakot sila eh. Kaya nga sila hindi makaalis dyan patuloy sila sa pagsuporta sa kriminal at manyakol na yan kasi nga po meron sila kinakatakutang angels of death. Kaya po mabuti yan, action na ng ating CIDG chief. Minaliit niyo masyado eh. Inawawa niyo si General Torre eh. Ngayon, babalikan kayo. 'Di ba? Kakasuhan kayo, harapin ninyo. Ilabas niyo tapang niyo ngayon diyan, yung mga lalo na yung mukha ng okay na vlogger na tapang-tapang, kala mo kay laki-laki ng utak. Malaki katawan, utak gamunggo. Ngayon mo ilabas tapang mo sa korte. 'Di ba? Sa proper forum tayo. Nagtatapos doon sa pagkakahuli ninyo kay Kibuloy itong isyong ito sa na sinasabing violation o mga abuses umano ni Kibuloy sa loob ng KOJC? Opo, hindi pa naman natatapos yan dahil ang case build up natin, hindi na naman mag-isa yan eh, dahil mapansin natin, napakalaki nga ng organisasyon, hindi lang naman isa ang may gawa at may sala na dapat managot. So, maraming mga personalidad ang ating pinatutukan, maraming mga atrocities ang ating inimbestigahan. Kaya tuloy yan ang trabaho regarding sa KOJC. Oo, General Torres, sir, gaano kahirap yung ngayon, dati kasi naka-focus kayo sa isa o dalawang kaso, pero ngayon, all-encompassing ang dating ng CIDG, sir eh. Tapos merong challenges minsan, mga nag-attempt na gumamit ng mga influence o connection para impluwensyahan o maapektuhan yung pagkilos ng CIDG. Opo.
we recognize, totoo nga yan. Kaya sabi ko, this is a challenge on my career. It entails a lot of responsibilities. Kaya, although may mas marami ring authority, talagang nare-recognize ko yan. Ang kasama na dyan, ang lahat ng influensya, ng lahat ng mga interest groups na gusto mag-influensya sa mga ating ginagawa dyan sa CIDG. Anong gusto niyong sabihin this early dito sir sa mga, alam nyo na, yung mga mag-a-attempt, yung mga future attempts na makakarating sa inyo o mag-a-attempt na kontakin kayo para sa mga pansarili nilang interes? Hindi na naman feature yan. Actually, mga nangyayari yan, Martex, marami nang tumutulay. Ang sa atin dito is, there's a very definite mission. This is the unit has a very defined mission. May mandate talaga siyang naka-define na talaga. So, gaya din naman ng sa Region 11, we do the job in accordance to what's in the books, what's in the records. Ganon din sa CIDG ang gagawin ko dyan. Tatrabahuin natin ang dapat trabahuin at gawin natin ang dapat gawin. Tatrabahuhin natin ang dapat trabahuhin. O, ayan na. Gagawin natin ang dapat gawin. At lahat po yan ay by the books. Siyempre, batas ang pinapatupad ng ating CIDG chief. Noong siya ang regional director ng PRO 11, batas din po ang kanyang sandata para po maipatupad ang warrant of arrest dito kay Kibuloc na naging dahilan po para sumuko talaga si Kibuloc at managot sa kanyang mga kalibugan, sa kanyang kahayupan. Diba? Buti na lamang talaga mayroon pong isang General Torre. Ngayon, doon po sa mga nagmamaliit kay General Torre, sinasabing bayaran, sinasabing malupit na tao itong si General Torre. Hindi po. Yung batas po natin ang pinapatupad niya. Kapag po hindi natin pinatupad ang batas dyan sa Davao City, abay kawawa naman po yung mga kababayan natin na nandiyan sa Davao City. Kaya po tamang-tama lamang itong ito pong pagkakatalaga kay General Torre sa CIDG. Bakit? Mas mapapaigting po ang paghahanap sa mga kriminal. Mas mapapalakas po ang puwersa ng CIDG sa mga investigasyon para po madapuli itong mga taong nagtatago sa batas at nagtatago sa Kongreso, lalo na po yung mga kayayabang. Itong si Harry Roque, minamaliit ang PNP, minamaliit ang mga huhuli sa kanya. Dapat lang talaga na ipakita ni General Torre na no one is above the law. Sino ba yang si Roque? Sino ba yang si Bantag? Mga kriminal. Diba si Roque, pugante ng Kongreso. Gaano kasamang tao yan si Roque para magtago at hindi magpakita sa Kongreso. Kung wala kang nilalabag na batas, kung wala kang tinatago, bakit ka magtatago? Diba, Linda Agualam, Pastor Chooks to go, dapat lahat rin ng vlogger na nasa KOJC nagsumausaw sa raid dapat makasuhan. Sigurado kung papayat si Dada pag nakulong. Ay nako, sigurado yan. Kikumaan lahat ng bumasto sa pulis. Kasuhan na kahit yung mga nag-obstruct na si Senator Robin, Bongo at Bato, kasuhan na din yan. Pati si Baste. Yun nga po. Naipilaruan ka, dapat bigyan ng leksyon ng mga yan, lalo na yung vlogger na minura siya at pati pamilya niya dinadawit, kakagigil. Yun nga po Glenn Sanchez, Boss Mac, di natutulugan Diyos. Tama po yan. John Madriaga, hello po sa inyo Kuya Marvin, tapos ka na Roque kay General Torre na hanap sa inyo ni Bantag. Basta nasa ng tapang mo, bakit hindi mo nasampal si General Torre? Puro ka lang dakdak. Ronel Aguas, naalala nyo ba ang mga banta ng mga KOJC members kay General Torre? Kakasuhan daw siya hanggang mag-resign siya, hindi matatapos. Nasaan na kaya? Nasaan na kaya yung sinasabi nila? Hindi nyo ba saga nga, hindi nila makasuhan Si General Torre pa kaya na pinatupad lang ang batas?
General, doon sa social media, kapag tinitingnan mo ngayon, and then bukod doon sa mga nagko-congratulate sa inyo, sa panibagong posisyon na hahawakan po ninyo, parang mataas, hindi pala parang, mataas yung hope nila sa inyo doon sa mga hinahanap, doon sa mga cases, kasi nga daw, sabi nila, para napabilib nyo sila doon sa panahon na nagmamanhunt operation kayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Diyan sa Region 11 o sa Pro 11 at sa Davao City. Ano yung pwede ba nating masabi, General, na pinaka-memorable experience mo doon sa nangyari na yon na mas nagpahusay sa'yo siguro sa pagiging isang pulis? Nag-develop sa'yo sa pagiging isang pulis? Well, nakita natin dito, no? The PNP is, yun ang nakita ko rito na the PNP is still a very professional organization. Sinabi ng, totoo, hindi naman natin ma-deny na may mga nakikita tayo mga individual personnel na naglaland sa news for negative reasons. May mga na-involve sa mga illegal activities, may na-involve sa kung ano-ano. Pero in general, no? Especially dito sa Davao Police, sa Davao City in particular, palaging may tag palagi yan, di ba? Nakita natin na. Kaya nung nilagay akong outsider, ayan, outsider yan kasi hindi na maasahan yung mga taga dyan mismo sa Davao City ng mga police. Hindi, it's time that they shed that kind of it's time that we shed that kind of prejudice against sa Davao City Police. Kasi pinakita ng mga police dito sa Davao City na talagang professional sila. Na professional kami rito na pag given the right circumstances, given the right situation, given the right mission, they will do the job. We will do the job. The police Davao will do the job no matter how well connected with entrenched political people, personalities ang target. Kasi kung mapansin, gusto kong i-emphasize na ang mga key personnel, dumating ako rito, ilan lang ang dala kong kasama, mga personal aides lang. Pero ang mga key personnel na nakasama ko, na gumawa ng manhunt kay Kibuloy, na alam naman natin ay very much well connected sa mga politiko dito sa Davao. Mga taga Davao City mismo na mga pulis, Davao Province na mga pulis, mga organic dito na matagal nang na-assign dito. There's very same people na natatag na hindi magtatrabaho yan kasi tauhan ni ganito. Malapit kay ganito. And pinapakita ng ating Davao City Police and Davao Police Region in general na itong tag na ito ay just a very unfair prejudice against sa kanila. At napaka-professional nila. They were able to deliver the mission. They were able to capture, help in concerted effort, help each other in ensuring na si Kibuloy ay mahuli. Kaya it's time, yun ang pinakamalaking lesson na nakita ko rito na it's really time that the Davao Police shed its image na para bang palaging under the thumb of the politician. So, professional ang mga police natin, given the right situation, given the right opportunity, they will show that they will do the mandate no matter how well connected the other parties may be. Sir, kumusta pala yung yung mga ayun kita nyo. Kasi yun po lagi ang yun po ang laging binabato sa mga pulis Davao, mga under daw ng Duterte, tauhan daw ng mga Duterte. Sa totoo lang po, hindi po lahat naman. Tingin ko siguro baka meron. Baka merong mga loyal kay Kibulok, loyal kay Digong. Lalo na yung NBI na nagpunta doon sa sa KOJC na nag-imbestiga kuno, naghanap kuno kay Kibulok. Sa totoo lang napahiya yung mga NBI na yun yung sinabi nila, wala dito si Kibulok, di ba? Isa nga dapat imbestigahan yan, kaya lang pinagtanggol pa nung nung NBI director nitong si Santiago. Dapat imbestigahan niya yan kasi sabi nung mga tauhan ni Santiago, NBI Davao, wala daw doon si Kibulok. Bakit nandoon? Diba? Nagpa-banjing-banjing lang naman sa paghahanap etong mga etong mga na yan mga Kibulok na yan. Diba? Ibig sabihin, talagang si Kibulok nandun lang sa loob ng KOJC pero hindi hinanap ng maayos ng NBI.
Dapat nga maimbestigahan yan eh. Dapat nga ano yan eh, maipakita nila yan eh. Na talagang sila eh nag-imbestiga, di ba? Talagang hinanap nila si Kibulok diyan sa loob ng KOJC. Pero yung mga NBI, wala. Pabanjing-banjing lang, parang walking in the moon ang ginawa eh. Tapos sabay nag-certify, wala dito si Kibulok. Tapos yung pala nandoon naman. 'Di ba? Pinagtanggol kasi kaagad ng NBI director yun eh, yung NBI doon eh. Kaya itong mga kapulisan po diyan sa Davao, lalo na diyan sa kampo ng regional director sa sa harapan ng airport ng Davao City. Talagang ito po, siguro meron lang mangilan-ngilan na mga loyal sa mga Duterte at kay Kibulok. Kasi kahit papaano, 'di ba, merong mga nagsesend ng picture sa mga taga KOJC, merong mga nakakarating na information from the police papunta sa KOJC, 'di ba? Pero iilan lang 'yan. Yan yung mga, yun nga, Raul Villanueva nasuhulan. Iilan lang 'yan ang mga nasuhulan. Mga tumatanaw ng utang na loob kay Kibulok at kay Digong. Pero lahat yan, professional ka. Kapag kasi ikaw pulis, non-partisan ka, wala kang kinakampihan dyan. Hindi ka pwedeng pumasok sa usaping politika, usaping kampihan. Ang sineservisyohan ng mga kapulisan ay ang taong bayan. At ang sandata nila ay ang batas. Kaya walang dating yung ginawa nitong mga ibang tao para pigilan si General Torre. Mamaya po pe-play natin yung video ng patungkol diyan sa pagharang naman ni Bato de la Rosa kay General Torre para ipatupad ang batas na paghuli kay Kibulok. Naharas na mga pulis nung nag-ooperate kayo sa KOJC. Actually, hindi lang pulis ang naharas sa ngayon ang ating mga inimbestigahan ng mga harassment cases, direct assault cases, and other victims of crimes ay ang mga pulis natin, ang mga media natin, and the other civilian people. So, lahat ng mga kaso ito ay, dahil ako'y napunta na sa CIDG, ay dadalhin ko sa CIDG at tututukan natin ng mas malakas na tutok to ensure that it will be resolved. Mag-i-end ito sa korte lahat. May sunduin tayo at ang mga reklamo will be given due course. Okay sir, paglilinaw, lahat ng mga nangyari doon, since may video, well documented, syempre may mga testimonies, so madadagdagan pa yung kaso laban dito sa mga concerned people na nangharas during that event. Ayan na, lahat po ng haras sa mga kapulisan, nagsalita ng hindi maganda sa mga kapulisan, lalo na kay General Nicolas Torre III, ay makakasuhan po. Makakasuhan, kinasuhan na, at mas matindi po ang mga kaso. Madadagdagan pa po. Opo. Talagang marami pa po. At isa po sa mga complainants, ang pangalan ay General Nicolas Torre. Complainants po ako dahil kasama ako sa... Kaya nga sinabi ko sa mga tao ko kahapon sa ating inaugural speech dun sa CIDG na I expect that the officers of the CIDG, including me, pag ang kaso na aasuntuhin natin ay yung mga personalities din, tapos na yung panahon na ang haharapin nila ay ng-commission officer sa korte. Ang haharapin nila ngayon na magiging complainant para sa gobyerno, magiging katulong ng public prosecutor ng fiscal kasi lahat naman ng kaso ay People of the Philippines versus kung sino man yan eh. Ang makakatulong nila at makakaharap nila ng mga witnesses ay mga opisyal ng CIDG. Yan ang isusubo ko talaga at patatayin. Taya talaga, dapat ang taya ang karir kasama dyan. Talagang tatayuan natin ang kaso para sa gobyerno, ang kaso para sa People of the Philippines. Tutulungan natin ang public prosecutor. So, ganoon. Kaya yung mga kaso dito, expect na in the next few weeks, medyo makapalang talaga kasi ang mga attachments na kailangan. Yung mga high-level personalities sila, yung mga well-known personalities sila. Yung mga sedition cases, inciting to sedition. Sa akin personally, I will also file, aside from the sedition and inciting to sedition, I will also file the
direct assault, kasi talaga namang may direct assault na ginawa sa akin. Yung disobedience, sa dami ng mga insidente na gano'n, I'll be personally filing cases against those well-known personalities na na-identify ko dahil sa aking personal experience. So, gano'n din. Sir, ano specifically yung ano? Ayan, di ba? Bukod po sa sedition, inciting to sedition at obstruction of justice, kakasuhan din personally. Si General Torre po ang complainant. Kakasuhan po niya ng disobedient to the men in uniform at yung kanina sinabi niya na ano ba sinabi niya, nakalimutan ko. Meron pa isang kaso balikan natin. Sa akin personally, I will also file, aside from the sedition and sedition, I will also file the direct assault kasi talaga namang may direct. Ayun, direct assault. Direct assault po. Saka yung isang kaso niya, di ba? Kita niyo po, may sedition, inciting to sedition, obstruction, direct assault, tapos disobedience sa men in uniform, pangbabasto sa mga kapulisan. Naku po, didagdag kaso, napakaraming kasong harapin itong mga banatae. Etong mga banatae, itong lalo na yung si Kokey. Yung malaki katawan, maliit utak. Naku po, katakot-takot na kaso ang tatanggapin. Nagyayabang pa yan. Marami daw siyang pera, mayaman daw siya, malaki at kinita kay Kibulok siguro. Naku po, saan mo dadalhin yan? Meron nga tayong kasabihan, hindi mo yan madadala sa langit, pero hindi mo rin yan madadala sa presuhan. Hindi mo rin madadala yan sa kulungan yung pera mo. Hindi ka masesave niyan. Assault na ginawa sa akin, yung disobedience, sa dami ng mga insidente na gano'n, I'll be personally filing cases against those well-known personalities na na-identify ko dahil sa aking personal experience. So, gano'n din. Sir, ano specifically yung ano? There will be more cases. Opo. General, sir, ano specifically yun sa inyo, yung personally, ano yun talagang naging yung personal experience nyo na para sa inyo, hindi katanggap-tanggap talaga na sobrang kawalan ng respeto na dinanas nyo doon noon? Medyo tricky question, pero ito, hindi to no sugarcoating. Ang hindi katanggap-tanggap dyan sa nangyaring case na yun, yung i-involve nila yung mga walang pakialam, most especially ang pamilya ng mga pulis, most especially ang pamilya ko. Ayan na. Yung mga taong gumawa noon, talaga namang maganda-handa talaga sila dahil makakatanggap sila ng notices at dadalhin natin sila sa korte. Hindi tayo gaya nila na iti-threaten yung mga pamilya ng pulis. Kasi hindi na naman ako hindi na naman ako apektado dyan Pati ang pamilya ng mga pulis ko, ng mga key officers ko, may mga nakatanggap din ng mga harassment messages. Ayan na. So, yan, hindi talaga katanggap-tanggap yan. Okay lang yan, tayo, kung sila ay gagawa ng in defense of their boss, of their amo, of their pastor, iko-confront nila ang pulis. Okay lang yan Pero yung i-involve nila, yung mga anak namin, mga asawa namin. Abay, teka muna. Kumbaga sa ano, sir, nakaka-receive ng mga text message. Hindi po pwede yan. Okay. So, sir, yung mga panahon ni Kibulok na hindi pa nahuhuli, talagang ano po yan, talagang matindi po ang kanilang kampanya para i-demoralize si General Torre at lahat po ng kapulisan na tumulong para mahuli etong si Kibulok. Kung maalala ninyo, meron pang mga taga KOJC, yung matapang, yung nagmamatapang doon sa loob ng KOJC, pinagsasalitaan ng mga pulis ng kung ano-ano, di ba? Yan po, lahat po yan. Lahat po yan ay tatanggap ng kaso kasi nga po, pinagbabantaan pati pamilya po ng mga pulis. Anak, asawa, pinagsasalitaan ng hindi maganda. Alam naman natin kung sino yung mga yan yung mga personalidad na yan. Nakita naman natin sa mismo mga live, sa mismo mga video nila. Doon natin nakita yan. Kaya nga yung iba, nagbura na ng video. Ang tanong, meron bang nakapag-save? Syempre meron.
may mga nakapag-save na po ng mga video na binura nila para makaligtas sila sa mga kaso. Ang akala nila walang nagse-save ng video. Meron po. Tinetext din pala pati yung mga pamilya po ninyo at yung iba pang mga police officers na nag-participate doon sa operation. Ganun po yun, sir? Opo. Ang social media accounts ng aking mga anak ay flooded ng hate messages. At tingnan mo naman, yung mismong abogado nila ay nananawagan sa aking pamilya at mga kamag-anak na pagsabihan daw ako, tumigil na sa aking ginagawa dyan sa DOJC dahil kung anong klaseng tao daw ako. Ganong klaseng mga linyada ba. So, Pinapatanggal nga si General Torre sa Iglesia ni Cristo eh. Mismong mga vlogger nagsasabi niya, napanood ko yan, sinasabi, sana daw ang Iglesia ni Cristo at nananawagan sila sa Iglesia ni Cristo na sana daw tanggalin na sa Iglesia ni Cristo si General Torre dahil daw po labag daw po sa kautusan ng Iglesia ni Cristo ang ginagawa ni General Torre. Sus Mariosep, pulis yan si General Torre. Trabaho niya yung magpatupad ng waraw pare sa isang kriminal, sa isang pugante. Anong masama doon? Kaya ngayon umanda kayo sa kaso. it's not acceptable. Hindi tama yan na manawagan din ako sa pamilya niya na ikahiya din dapat siya. That's not acceptable siguro. That's not acceptable talaga. Hindi natin pwedeng idamay. Yung mga walang pakialam dyan. Just for the emotional and emotional hostage sila. Hindi po pwede yan. Ayan. So, General, aabangan namin yung mga development sa mga kaso na yan, yung mga hinahabol ng batas, yung mga ipinaaresto ng batas, titingnan natin kung ano mangyayari dyan under your helm, sa pamumuno po ninyo. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, General Torre. Sir, maraming salamat po sa maagang paggising at ingat po kayo. And congratulations. Maraming salamat po sa inyong pagkakataon at maraming salamat sa inyong mga tagapakinig. Good morning po. Diba? Kita nyo si General Torre, hindi po yan titigil para lamang po sa kumbaga yung hindi kayo kakasuhan, hindi na kayo papansinin kasi nahuli na si Kibulok. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang proseso. Kailangan yung magbayad. Lalo na yung mga nang alipusta kay General Torre. Lalo na yung nagwalang hiya kay General Torre at sa kanyang pamilya. Biruin mo, pati pamilya ni General Torre, i-chat nyo ba naman? Kasi nga, nung panahon ng kasagsagan ng paghahanap kay Kibulok, talaga pong napakarami. Napakarami po talaga ng mga nagnanais po at gumagawa po ng propaganda laban kay General Torre. Talagang katakot-takot. Talagang napakadami po ang naninira kay General Torre. Napakarami po ang gusto patigilin si General Torre sa ginagawa niyang paghahalughog doon sa KOJC. Pero lahat naman yan napahiya lahat po yan napahiya. Meron nga pong nagsabi